Hello, test mic, test mic. Mic test, mic test. Hello, test mic, test mic. Wait lang build lang tayo ng konting audience. Kasi may mga nag-go, wala pa. Mga siguro. Mga 7, mga mga 10 minutes. Good evening po. Pagkatapos pa nito, saka ako kakain. Three minutes pa. New Zealand Sambales. Good evening, Sir. Sir Mike, kumusta yung Renaissance Fair dyan? Sayang, hindi nakapunta. So, yun. Sige, na tayo. Ayan, 5 minutes na. Sige natin. So, share ko lang itong shoot. Actually, dati pa itong shoot ko kay, kay Shane na to eh. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. So, raw shooter ako. Ayan. Raw ako lagi mag-shoot kasi mas madali ko ma-adjust yung, yung kulay eh. Madalang ako mag-JPEG or halos di na yata ako nag-JPEG kasi, mas madaling i-adjust yung shadow and highlights. Ayan.
Ayan, medyo, yung audio ko po kasi susubsob na lang ako dito sa, ano, sa laptop, medyo malayo. Pero kung sakali, siguro pakilakas nyo na lang sa inyo. Ayan, so raw shooter ako. Ayan, tuwing mag-edit ako sa Photoshop, lagi naka 16-bit format. So, ayan. Para maiwasan yung color banding. Siya yung parang, alam mo yun, yung parang shadows na parang nagmumukhang hagdan-hagdan ek-ek dyan sa gilid na hindi mo maintindihan. Di ba yung ano, yung mga shadows. Lumalabas yun lalo na kapag ina-upload mo sa ano, sa pangalan nito, sa Facebook. Yung light setup nito, ito lang siya. Actually, ano, puro naman loop lighting ang gamit ko eh. Puro siya loop. Gaya nito. Ayan. Loop lighting lang yung ginagamit ko lagi. So dito, ito rin naman yung setup niya. Ang pagkakaiba lang dito, strip box yung nakalagay dito. Ayan. Open na nga natin para hindi ko na-exit. So ayan, dito kasi sa photo na edit ko ngayon, strip box to. Strip box na walang grid. Ayan. Strip box yan, walang, alam niyo walang grid para medyo sabog yung bato niya. Ayan, same din dito yon. Medyo nakayuko lang ito ng konti. Ayan, kung papansin nyo dun sa taas, ayan o. Meron na agad naka-highlight sa buhok. So, hindi ko na kailangan mag-hairlight. Tumatama na yung loop light do sa taas. And then, pansin nyo sa gilid, ayan, strip box yan. Pero ito rin yun. So, madalas kong gamitin loop light. Tapos yung reflector, ayan, nasa side lang siya. Pero ito, hindi ito yung reflector na ginamit ko dito sa actual shoot. Ang ginamit ko yung pasi. Yung pasi na maliit. Wala na kasi akong BTS nito eh. Pero pasi ang gamit ko. Sir Mark, pwede naman. Di ko naman siya di-delete eh. Nandito lang naman yan sa ano. Sa tawag dito, sa account ko. Ayun. You know, Sir Ron, good evening, Baby Village. So, ayan, ito yun. So, papansin nyo, ayan o. Ayan o. Yan yung C-reflector na maliit. Di ba may C-reflector na sobrang laki, yung halos payu na yata siya. Ito kasi medyo ano lang, maliit lang naman to. Ayan. Tapos pansin nyo yung ilaw, ayan, sa taas. Tapos yung tawag dito, yung rim light, ayan, sa gilid. Ayan. Slow down ba yan? Ayan, medyo mabigat kasi yung format naka 16-bit eh. Hindi kaya nung ano ko pag naka-live. Siguro, pag ni-start nating edit, ibababa ako ng 8-bit. Basta ano, yung 16, lagi akong 16-bit kasi para maiwasan yung yung tawag dito, maiwasan yung color banding. So dito siguro bababa ko na lang muna. Hindi ko alam kung ba't nag-slow down yung tingnan natin yung Photoshop ko. Performance, taas na natin. Ay, hindi, baka mag-lag eh. Siguro 80%. Okay. Lipat ko lang yung scratch. Baka mag-error. Okay, malaki. So, yun. Yan. So, 2 light setup, tapos reflector lang. Strip box, tapos yung, ano tawag dito? Beauty dish na maliit. Ayan, maliit. Minsan gumagamit ako ng malaki, yung 120 cm na octa. Good evening, Sir Sin. Magandang gabi po, Ma'am. Ano ba? Sir Joby? Ma'am Joby. Long hair kasi, Sir Joby yata. Sir Joby eh. Hindi ko makita yung picture, maliit ka yan. Okay, so try natin i-edit. So ito. So ito yung raw. Ayan, nakuha pa extension. Ayan. Okay. Pag nag-shoot ako, ulitin ko na naman. Yun pala. Sorry. So, yun lang naman ang light setup ko. Nakikita niyo naman lagi sa Reels. Naka-loop light lang naman lagi yung setup ko. So, yun halos madalas. So, pansin nyo, medyo madilim sa baba. Dahil nga maliit yung modifier na ginamit ko, 55 cm. Pero minsan, ginagamit ako ng 120. Ayan. Good evening, Sir Raymond. So, try natin. Edit natin. So, ito. So, simulan natin yung basic retouch na workflow natin. So, ako, pag nagre-retouch,
bago ko puntahan yung skin, nagli-liquify muna ako. Ayan oh. Good evening, Sir Master Nix. G6 hindi po eh. Pinahiram lang nila ako ng S5 II. Tsaka ngayon nasa akin yung G100 na micro four thirds. Okay, so duplicate ko muna siya para safe. Ayan, lagi ako nagdo-duplicate para laging para may safe layer ako sa baba. So, liquify ko muna. Magandang gabi po. Ayan, nagbabuffer. Kailangan ko na yata ng M2. Okay. So, ito. Medyo maano kasi ako eh. Medyo matawag dito. Gusto ko, minsan nakakurba yung buhok. Tapos, yung mga damit, pagka mayroon akong lukot na hindi nagugustuhan, inaayos ko siya. So, dito, medyo flat yung batok. So, siguro, i-liquify ko lang siya. Atakin ko lang ng konti. Para medyo mag-round lang. Ayan. Tsaka para magkaroon din naman effect yung curly-curly na yan. Actually, sa mga previous workshop ko, do sa mga nag-attend sa akin ng workshop, masterclass, lagi nila, na lang nila to, alam nila na lagi ko nililigify. Di ako pumapalya sa liquify dyan. So, yun. Tapos, binababa ko lang ng konti yung shoulder para medyo mas relax tignan. Then, sa damit, so far okay naman, pero medyo feeling ko kasi medyo mahaba. And then, pa ba? Ayan, actually, ito dapat inaayos to eh. Itong lukot na to eh. Kaya lang, parang rush shoot na rin to, kaya di ko napansin. Actually, dapat pag nag-shoot kayo, maging aware din kayo sa ganyan, sa mga lukot ng damit. Medyo, hindi magandang tignan din eh. Lalo sa mga sa mga pixel paper. Pixel paper. Yan. So far okay naman. Siguro masyado nag-flatten yung batok atras natin. So yun lang. Wala naman akong gaanong very minimal lang naman sa liquify. Kung siguro kinakailangan lang. So okay natin. Sir Ives, good evening. Good evening, Sir Billy. Sir Nel, ayan. Ayan, Sir Nel Oralde. Ano yan? Nag-workshop sa kanya sa Baguio. Grabe yung mga gawa rin yan. Okay, so check natin. Before, ayan. Yun lang naman, tinan nyo, nagbago. Before, ayan yung kanina, medyo flat. Batok, ito yung ngayon. Medyo nag-round lang. Actually, for me, mas maganda naman talaga siyang tignan. Diba? At least kahit pa paano, tawag dito, nagka-shape. Diba? So, merge na natin kasi kailangan ko mag-merge para makasave ng RAM. Baka bigla sumabog tong laptop ko. Ayan. Okay. So wala pa tayo sa skin. So, dito, pansin nyo, doon sa shoot, actually, ito, extended wig. Hindi kakulay nung natural hair nung model, ma-red. So, siguro ito, ima-match ko lang muna sa kulay nung buhok. So, ito, sundan ko to. So, select ko lang tong brown hair. So, siguro, pasok tayo ng mask. So, gamit tayo ng mask. Brush, 100%. Ayan. Hardness 0. Ayan. Kunin ko muna yung buhok. Kasi hindi ka kulay eh. Hindi medyo brown siya. Yan, okay lang lumagpas yan. Kaya nga ako naka-hardness naka-hardness 0. Yan. Kaya okay lang medyo mag-overlap siya. Pero wag lang masyado, siyempre. Yeah. Okay. Ito pa. Ito pala. Ito.
Medyo makapal pa dito. Yan. Sa baba, ayun, ano pa pala. So, kulay na rin natin yan. Damay na natin yan. Para mag-match din yung kulay. So, yun. So, select natin. Yan. So, bago ko i-adjust, so, lalagyan ko muna siya ng feather. Siguro kahit konti lang. Let's say, feather, tawag dito, 20. Para hindi masyadong hard. Bukod do sa softness ng brush kanina, selection, nag-add pa ako ng 20 na, na feather. So, adjust ko lang siya. Mamatch ko dito. Siguro, pwede na dito yung color balance siguro. So, adjustment layer, color balance. So, ito hahabulin natin red. So, adjust tayo. Okay. So, ayun. Match na siya. Pula pa natin. Ay, hindi. Okay na pala. Sama. 45 lang. 45. Tama na yan. Nasa mid-tones ako. Sakto na yan. Check natin. Okay. Closer na siya. Pwede na. Kung sakali man kulang, mayroon naman dito. Yung mga maliliit na yan, siguro, pwede ko siyang kulayan. Try natin kung kakapit. Bababaan natin yung opacity ng brush. Let's say, ilagay natin 15. Kulayan natin ng konti. Yan. Yun. Lumalagpas lang. Yan lang. Yeah. Siguro tama na. Okay na to. Baka masyado mag-spill. Pero usually, nililinis ko talaga yan. Ewan ko doon sa post, di ko yata nalinis to. Okay, so ito, nag-match na yung kulay. Okay. Merge natin ulit. Again, para hindi sumabog yung laptop ko. Okay. So, wala pa tayo sa skin. So, ano pa lang, nag-liquify pa lang ako, tsaka yung extra correction, kung ano yung gusto kong galawin. Yan. Okay, so try natin ngayon muna, bago tayo mag-skin, eyes muna. Yan. So, sa eyes muna tayo. Yan. So, sa eyes, basic lang. Ise-select ko lang siya. So, gamit lang ako ng lasso. Ayan o, lasso. Lasso tool. So, bilugan ko lang. And then, gamit ako nung, add to selection. And then, kunin ko yung isang mata. Ayan. Okay. And then, ihiwalay ko lang siya. So, duplicate natin. Yun, may walay na. Ayan. Ayan na siya. Ngayon, papalitan ko siya ng screen mode. Titingnan ko muna kung gaano ka-bright ba yung i-adjust ni Photoshop do sa mata. Yung max na niya recommended. So, ayan. So, screen. Ayan, lumiwanag siya. Ignore mo natin yung nasa gilid. Talagang ano yan eh. Talagang liliwanag yung gilid na yan. So, from normal, so hinayaan natin si Photoshop mag-adjust ng brightness. Binilit na ako ng screen. So, ayan na siya. So, syempre, ang gagawin ko, buburahin ko yung mga puti na lumabas. Ang kailangan lang naman dyan, yung pinaka-highlights nung mata eh. Kasi brown yung mata niya eh. Lumabas yung tunay na kulay ng mata niya. From normal, ginawa ko yung screen. So, lumabas yung tunay na kulay nung eyes niya. So, lalagyan ko ng mask ngayon yan. So, mask. Pero, i-invert ko to ng black. So, kailangan naka-hide yung layer. So, Control-I. Yun. Okay. So, paano i-reveal yung layer ng eyes? Teka, rename natin. So, syempre, kung alam niyo yung rule ng masking, positive-negative lang naman yan, black and white,
Positive, negative. Pag white ang mask, gagamitan nyo ng black na brush. Pagka nakakita kayo ng black na mask, ibig sabihin, naka-hide yung layer, para lumitaw yung layer na yun, gagamitan mo ng puting brush. So, ayun. So, dito, gamit ako ng white color na brush. Pero, siyempre, yung opacity siguro, lagyan natin ng mga 30 lang yan. And then, be sure na yung hardness is 0 ulit. So, ayan. Para pulido. So, natin. Kasi ibabrush ko lang yung outer nung sa mata, hindi yung pinaka-black bits mo. So, try natin. Okay, 1, 2. Ayan. Ugali ko kasi binibilang ko yung brush. So, 1, 2. Check natin. Ayan. Okay, may papakita akong technique sa inyo. Actually, ginagamit ko rin naman ito minsan kapag alam kong sobrang bilis nung gamit ko. Tignan mo na pagka hindi masyadong maraming application na naka-open. So, ito. So, ilalayo ko ito. So, zoom out ko siya. Hindi naman totally zoom out. Yung kita ko yung mata. Then, punta ako sa window. Tapos, ito. Sa arrange. Ay, ba yan? Arrange, and then new window for image 2 to 18. So, ibig sabihin, mag-o-open siya ng another layer na kagaya nito. So, tingnan nyo ha. So, arrange, new. So, yan. So, dalawa na yung naka-open, dalawang row. So, para makita yan, i-arrange ko siyempre. So, arrange to up vertical. So, ayan. So, itong isa, hayaan ko lang siya nakalayo. Ayan. Itong isa naman, i-close up ko siya. Yan. Yan. So, dito ako mag-i-edit sa kanan. Pero lahat na nagagalaw dito sa kanan, magre-reflect na agad doon sa kabila. Kunyari, tinanggal ko tong, let's say, undo natin yung brush na ginawa natin. So, brush muna natin ng black. Para makita nyo yung nasabi ko. Ayan. So, na-undo na yung mata. Okay, so babalashin natin. So, tignan nyo itong kabilang side. Again, yung style na to, para makita ko na agad yung result. No, para makita ko agad yung result kung maganda ba ang itsura doon sa malayuan. So, dito, So, pupunta ako dito sa isang layer na to. So, dito ako magko-correct. So, try natin, brush, 40. Tignan nyo sa kabilang, zoom natin ng konti para makita nyo pa rin naman. Parang half body. Yan. So, dito ako magbabrush. So, brushing ko yung mata. Ano kanina? Tig-dalawa, di ba? So, 1, 2, 3 siguro. 3. Ayan, no? Pansin nyo sa kaliwa, gumagalaw na siya. Nagre-reflect na sa left yung ine-edit ko. So, 1, 2, 3. So, ibig sabihin, maganda. For me, kasi nakikita ko agad. So, maganda, okay na adjustment ko. Siguro, try pa natin. So, ayun siya. Sabihin, maganda. Okay? So, pwede ko na ito ngayon i-merge. So, layer, flatten. So, pwede ko na i-close to. Yan. Balik ako sa single layer. Again, yung style na yon, kung mataas ang RAM nyo, okay siya. Pero pagka medyo mababa, medyo mabigat. Kasi, mag-open siya ng dalawang row. Minsan, dalawang TIF pa i-open niya. Okay? So, yun na yung eyes. So, yun lang yung sa basic sa mata. So, next, punta na tayo sa skin. Okay, sa skin naman tayo. Kasi, okay na. So, kanina, sa una, nag-liquify tayo. Sumunod, inayos lang natin yung correction nung, tawag dito? Nung wig, kasi hindi nga siya match. Actually, lang to kinlip lang sa likod. Dapat wig talaga siya ng buo. Pero, sayang naman yung pagka-blonde niya, kaya ang ginawa namin. Tinali na lang sa likod. Okay? So, next natin yung skin. So, dito, hindi ko na kailangan mag-dual mode. Tawag dito? Dual display. So, pwede na siguro isa. So, duplicate ko muna ulit siya. So, Control J. So, yung Control J, kasi, lagi ako nagko-Control J para safe lagi yung, extra layer. Yan.
Mahirap magtrabaho ng dito ka lagi. Pag nagkamali ka, ubos ang ando mo. Unless nakaset yung Photoshop mo na meron ka 1,000 undos. Okay, so dito, sa pagre-retouch, usually ang tinatanggal ko lang naman yung sobrang visible sa tawag dito, sa mukha na mga blemishes. So ito yung tip sa ilaw. Ako kasi pag nag-shoot, pansin nyo, lagi siyang may diffuser. Diba? So ayan, pansin nyo, lagi siyang may diffuser. Kasi kahit pa paano nakakatulong yan para mag-soft yung skin. Okay? Kasi kung silver yan, actually super sharp siya sa silver. Kaya lang super sharp, sobrang dami rin nung lilinisin mo minsan. So madalang akong gumamit or halos hindi ako gumagamit ng silver layer. Puro white lang. Kahit yung reflector na ginagamit ko, naka-white pa rin yun. Basta siya, puro pa soft light sila lahat. Actually, meron nga dito, nasa PowerPoint kasi siya, pakita ko sa inyo yung difference ng hard light to soft light. Tignan natin, saan ko ba nilagay yung PowerPoint na yun? Yeah. Buksan natin. PowerPoint. Pakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng soft light sa hard light. PowerPoint ko. Ayan. Okay. Ito yung program ko sa sa tawag dito? Photoworld Asia. Pero pasilip ko lang sa inyo yung difference ng hard light and Ito yata. Ito yung learn to light namin. So, pakita ko lang yung difference ng hard light and soft light. Okay. So, ito. Ayan. Ayan, ito. Ay, pansin nyo, naka-loop siya. Ito yung sabi ko na naka-beauty dish. Ayan. So, pansin nyo sa kabila, nasa left, ayan pati reflector niya. Pati si reflector. So, naka-white diffuser. So, pansin nyo yung beauty dish, walang diffuser. So, silver. Tingnan nyo yung bato ng shadow. Ang hard, di ba? Kitang-kita mo yung shape ng shadow. Ngayon, sabi ko, pagkapitik ko niyan, bakit nangyari? Nung pala, kulang akong diffuser. So, ikinabit ko. Sa second shot, ito na siya. So, nag-soft na yung flow ng shadow. So, ayun, nagigets niyo yung gusto kong sabihin na kahit sa skin tone, may effect siya. So, sa skin tone, actually nakakatulong yan mag-smooth agad. Kapag silver, actually maganda rin naman yung silver, sobrang sharp, kaya lang sobrang trabaho rin naman ang mangyayari. Depende kung ano yung in-edit nyo. Sa silver kasi talaga magdi-detail siya lahat. Tingnan niyo yung highlights ng silver to. So, di ba? Ang taas ng highlights niya. Ayan. Dito hindi gaano ayan, lumambot na yung shadow. Makita niyo sa face. Ayan. Tsaka ako kasi pag nag-shoot, hindi ganoon kalayo yung model sa backlight. Gusto ko medyo lumiliwanag yung tawag dito, yung pangalan nito, yung background. So ayan siya. Okay, ito yung test light namin. Okay, bago kami nag-shoot ng dire-diretso. Okay, proceed tayo dito ngayon. So ayan. So dito, sabi ko nga, hindi naman ganoon kadami ang i-edit. So, konti lang. Ang ini-edit ko lang naman talaga madalas yung yung tawag dito, yung sobrang visible na ba, tingnan. So, dito gagamit lang naman ako ng, ang tawag dito, patch. Minsan naman, spot, pwede rin naman. Pag naka-mouse, madali siyang gamitin. Meron kasi, mas madalas ako nagpipen, so, usually, gamit ko talaga is, patch tool. Pero, since naka-mouse naman ako ngayon, so, tayo? Spot tayo. Ayan. Saka may lag kasi yung spot ko. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ayan. So, dito kasi hindi ko maintindihan. Kasi may freckles si model . So, hindi ako gaano po-focus dito kasi minsan hindi ko alam kung saan dyan yung freckles or Gusto ko pa rin naman ma-retain yung freckles. Ayoko tanggalin lahat. So, yun lang. Patch lang.
Siguro tanggalin natin yung mga sobrang visible. Ayan. Hindi masyado madami. Yan. So, yan. Okay. Siguro. Okay. Siguro, I think freckles na yung iba eh. Hindi ko sure eh. Eh, ano, kagaya nito. Mga freckles na yan eh. Okay. So, tingnan natin before and after niya. Ayan. So, konti lang. Ayan. So, merge ko siya ulit. Siyempre, alam niyo na, para hindi sumabog laptop ko. Ayan. Ayan. Kung gusto niyo makita yung performance na ginagamit ko, ano lang to, hindi pa naka-M to. So, tingnan natin. O, yan lang siya. Ayan. So, 2012, i7, 16 gig. So, yan lang. So, hindi pa naka-M. So, kaya naman niya. So, okay. Ngayon, isi-select ko lang yung skin. So, kailangan ma-separate ko yung skin lang niya. So, dito, instead nagagamit ako ng pen tool or lasso, magnetic lasso, gagamit na lang ako ng mask. Papasok ako sa masking mode. So, gagamit ako ng brush. So, pasok muna ako sa mask. Then, brush, 100%. Then, dito ako magpapalit ng hardness. Let's say, lalagay ko siya ng somewhat 20%. Yan. Okay. And then, babrushin ko siya. Yan. Select ko lang yung face. Yan, halimbawa, sir, hindi mo na nilinis masyado kasi may maliliit pang blemish siya sa mukha. Actually, yung maliliit, sabi ko nga, di ba, yung mga visible lang ang kailangan linisin. Yung maliliit, pwede na ignore yon. Kasi, itong style na ginagamit ko, kaya na siyang lusawin. Kaya ng durugin tuloy. Sabi ko, kaya ng durugin. Kaya na siyang lusawin. Mawawala na siya, dito sa gagamitin kong flow. Yan, so, select ko lang siya. Okay. Do marami namang way ng pag-retouch, pero ito kasi yung madalas kong gamitin. So, iba, gumagamit ng mga automated. Iba naman talaga may mga professional workflow na talagang uupuan niya ng ilang oras yan, sobrang haba. Ito yung sa akin. Yan. Pansin nyo, hindi ko binrush yung edge. Kasi nga, malulusaw yan. So, ang pangit naman tignan kung yung edge mo is, masyadong durog, lusaw. Okay, na-select ko na siya. Natin. Yan. And then, hindi lang to sa muka. Actually, pwede to kahit saan. Since sa makinis naman yung balat niya dito sa balikat. So, hindi na kailangan tong daanan ng ganito. Hindi mo na kailangan i-select. Pero itong workflow na to, pwede to sa buong katawan. Basta may kung saan mo gustong i-smooth yung skin, pwede yan. Ayan. Okay, so ito yon. Na-select ko na siya ngayon. Ito na itsura niya. And then, de-deactivate ko yung mask. So, press ko yung Q. And then, syempre, kailangan ko ito i-inverse. Kasi yung masking mode ko, lagi naka-inverse eh. Instead na yung skin na naka-select, ang sinelect niya yung labas eh. So, kailangan ko itong inverse. So, select, inverse. So, ayan. So, ito na ngayon. Nabukod niya na yung skin. Yung target skin na gusto ko lang ma-retouch. So, ito. Ngayon, duplicate ko siya ng 3 beses. So, 1, 2, 3. So, hiniwalay ko yung pang smooth. Hinihiwalay ko yung glow. Hinihiwalay ko rin yung details. So, ayan. Doon pala sa 3 layer, may idea na kayo kung saan ka mag-a-adjust pa isa-isa. Okay, so ito siya. Tiniwalay ko yung details, glow, and smooth. Actually, para din naman siyang frequency separation. Iba lang ang way. Si frequency kasi, alam ko, nakagamit ako dati. Parang lalaso mo yung part saka may Gaussian blur. So ito, parang ganun din. Pero dito kasi, sinelect mo na agad yung gusto mong tamaan nung style, tamaan ng workflow na ginagamit. So, deactivate muna natin yung dalawa. Okay. So, doon muna tayo sa smooth. Okay, ayan, smooth. So, doon sa smooth,
kailangan mamatay muna yung JPEG artifacts or yung noise ng photo. So, kailangan madurog tuloy. So, kailangan malusaw siya. So, paano lusawin yon? Gumagamit ako ng noise median. Sabi ko nga, di ba, kailangan mawala muna yung JPEG artifacts or yung noise. So, median. Yan. Ang value ko doon is 30. So, ito naman, hindi naman nagbabago to unless ipo-format niyo yung laptop or i-install niyo yung Photoshop kasama yung i-uninstall niyo yung Photoshop kasama yung preference, mga ganun. So, 30, okay na yan. Yan yung sinasabi ko. So, namatay na yung texture niya, namatay na yung noise. Ang lumabas na lang, yung parang color na lang, color ng skin na lang, yan na lang siya. Okay. So, next, activate natin yung second. So, sa glow. So, dito, hindi ako pwedeng basta-basta mag-apply ng filter hanggat hindi naka-activate yung selection. So, kailangan ko muna siya i-reactivate. So, hold ko lang yung control or command. Click ko to. Ayan. Para lumabas yung activate yung selection. And then, i-apply ko yung blur and then Gaussian blur. And then yung value, same nung pang smooth, same nung median kanina. So, okay. And then, deselect. Okay, bago ako proceed dito sa details, ayan, may gusto ba magtanong? Sige, comment nyo lang. Kung may tanong kayo. Tingnan natin kung pwede natin sagutin yung tanong nyo ngayon. Ayan. Sige, mag-ano tayo ng 1 minuto sa mga magtatanong. Kung gusto nyo lang magtanong bago ako push. Pero kung wala magtatanong, then syempre, tutuloy natin. So, parang wala. Parang gusto nyo talaga nanonood lang. Okay, sige. Since na wala namang gusto magtanong, so, tuloy na natin. So, yun. Proceed. Ayan. Parang ano lang live selling lang. Kung ayaw na item, pa-next po. Yung mask, dito lang po yun. Ito, yung mask. Yan. Yes po, pwedeng bawasan yung highlights sa nose. Turo ko mamaya. Pwede po ba mag-mask in case na mali edit? Pwede po. Pwede. Naka-mask. Pero dito kasi, dito sa tatlo, kaya nung sineparate ko na siya, hindi nyo na kailangan i-mask ito. Controlled na to lahat eh. Kumbaga nakaselect na to sa skin eh. Tingnan nyo ha. So ayan oh. Hindi na kayo pwedeng magkamali sa selection niya. So pansin nyo, hindi ko siya nilagyan ng mask. Okay? Ano pa nagkaiba ng airbrushing sa Hypa? Hindi pa po kasi ako nakagamit ng airbrushing style. Pero ito kasing workflow ko, ginagamitan dito ng high pass para bumalik yung detail. So yun. So, ayan, Sir Mark, pansin mo, di ako naglagay ng mask kasi nga, safe yung tatlo. Noong una pa lang, nung sineparate ko yung tatlong layer, okay na yan. So, hindi na kailangan maglagay ng mask. So, ito, activate ko na yung details ha. So, babalik siya sa dati. Ayan. Paano sinelect yung skin area? Quick mask mode po yon. O, balik tayo. Deactivate ko na to. So, nyari ito. So, para gumana yung quick mask mode, pe-press nyo yung letter Q sa keyboard. Pansin nyo to, magiging pula to. So, pag press ko ng Q, ayan, pumula siya. Ngayon, kung gusto nyo i-select yung part, kung anong part man yung gusto nyo i-select sa subject, gagamitan nyo siya ng brush. So, instead na pen ang gagamitin nyo or lasso, normal brush na lang. Ayan, para ka lang nagkukulay. Ayan. Okay, kunyari, select mo yung mata. Ayan. So, after mo ma-select, para umexit ka sa quick mask mode, press mo lang yung Q. Ayan, lalabas na yung sinelect mo. So, yun siya. Okay, saan na tayo? Ayan, activate natin yung last layer, details. Babalik na naman siya sa original. Ayan, good evening, Sir Tim. So, dito, bago ako mag-proceed sa high pass filter, ipapadetect ko muna kay Photoshop yung highlight, shadow, highlights, and midtones. So, paano yun? So, pinapalitan ko yung blending mode from normal to vivid light. Yan. Sir, bakit vivid light? Actually, pwede naman overlay, soft light, hard light. Pero kung papansin nyo, si vivid light kasi,
mas kuhang-kuha niya yung highlight, yung shadow, saka yung midtones. Dito kasi medyo mahina ang effect eh. Ayan, si Vivid Light malakas. So for me, Vivid Light okay na yan. So ayan, na-detect niya na. So ngayon, pupunta ako sa filter, other, and then high pass. Okay. So ngayon, ang value dito is 4. Hindi na rin nagbabago to, standard to 4. Kahit, sabi ko nga, magbabago lang yung value ng mga pinakita ko kanina kung i-reinstall nyo yung Photoshop or magpo-format kayo ng laptop. So ayan, so okay. So ito siya. So group natin, tingnan natin ngayon. Group natin yung tatlo. Ayan siya. So Ctrl G. Undo muna natin. I-hide muna natin siya. So ito yung kanina. Ito yung merong retouch. So pansin nyo, masyadong smooth. So fake tignan, di ba? O masyadong OA. So ganito. So siyempre, hahanapin nyo yung issue. Ano ba ang problema? Sir, makinis, masyado ba makinis? Masyadong glowy, nawala yung shadow. So ayun. Kaya siya ngayon nakaseparate. So halimbawa, sir, nawalan na ng shape yung muka. Nalusaw yung shadow. Parang hindi magandang tignan. Nawalan ng dimension yung muka eh. So siyempre, saan mo babawasan yung glow? Sa glow kasi yun. So, punta ka sa glow, doon mo siya ngayon babalance. So, baba natin yan. Yan. Dahan-dahan, babalik yung shadow niyan. Yan. So, ayun siya. Bumalik na. From 100, ayan. Bumalik na yung shadow. Ayan. So, let's say 30 sa glow. Yan. Oops. Yan. Okay, next. Sir, medyo OA yung pagka-smooth. Saan ba natin ba pwedeng bawasan? So, siyempre, saan nga ba pwedeng bawasan? Nakaseparate din yung smooth. So, sa punta ka sa smooth, bawasan mo ng konti opacity, wag mo na isi-zero, ayan, para bumalik yung extra detail. So, dito ngayon lalabas yung balancing. Ayan. And then, kung over-sharp, so far, for me, hindi naman siya over-sharp, okay pa rin naman. So, paano natin? Let's say 80% lang. Ayan. So ito, ayan, yan yung mga hindi ko na-mask kanina. So ako kasi, pa nag-retouch talagang, ano yan, pinupulido ko yung bawat edge niyan. Ayan. So since na naka-mouse ako, medyo hirap akong mag-brush sa gilid. Ayan. Kaya hindi ko nadali yung mga spot na yan. So check natin ngayon. Oop, yan. Before, after, ayan. Okay. Mataas yung low, nawala yung shadow. Yan. Check natin yan. So, yan. Before and after. Yan. Okay. So, nabalance na natin yung tatlo. Ngayon, pwede mo pa siyang bawasan ngayon dito. Sa overall, sa pass-through layer niya. So, pwede mo siyang bawasan. From 100, try natin. So, ayan. So, let's say 760. Ayan. So, yun. Okay? So, ngayon, para dun masagot yung sinasabi, tanong ni Sir kanina kung pwedeng, may method pa para mabawasan yung highlights. So, actually, ito lang naman yung ginagawa ko para mabawasan yung highlights na yan. So, ito na yung skin retouch. Siguro pwede ko na i-merge to. Merge natin into one. Baka hindi kayanin. Okay? So, duplicate ko siya. Actually, hindi totally duplicate. So, gagamit lang ako ng lasso. Lagyan ko ng feather siguro mga, let's say 20. Sorry, 20. So, try natin. So, kung malilesen siya. So, 20. Siselect ko lang yung medyo, ayan, nasunog na highlights. Ayan. Ay, malakas yung 20. 10 lang. Masyadong bumilog. Ayan. So, bilugan ko siya. Okay. So, tignan natin. Ay, sorry. Hindi. Tama pala. Kailangan ko muna siya i-duplicate. So, duplicate. Control J.
And then, gagamit ako ng patch tool. Sorry. Hindi na yung lasso. Luma na yung workflow ng lasso. Ito na lang. So, patch tool. Ayan. Dinuplicate ko. And then, gamit ako ng patch tool. Then, yung upper layer, bababa ko ng, let's say, 40%. Ayan, 40. And then, bilugan ko yung highlights. Ayan, so, bilugan natin. Okay. Ngayon, idadrag ko siya sa pinaka-closer na skin texture or skin highlights nung ilong. So, for me, siguro pinakamaganda dito na i-drag kasi hindi naman siya ganun ka-dark, hindi rin ganun ka-light. So, dadrag ko siya doon. So, check natin. Bitawan ko siya. Ayan. So, deselect. Natin yung nangyari. Ayan. So, kung medyo malakas yung effect, bababa ko lang ng konti. Ayan. So, check natin. So, ayun. Na-lessen na yung pagka masyadong overexposed nung bandang doon sa nose. Ayan. Ayan. Yun pa yun ang pinaka-easiest way for me. Ayan. Okay. Merge natin yan into one. Natin. Okay. Sir, paano sa hair? Actually, hindi naman totally 100% yung workflow ko sa hair. Hindi ko rin man gano'n natatanggal yan, sobrang delete na yan. Hindi ako yung kagaya ng ibang, meron kasi nag-i-edit talaga ng yung sobrang pulido ng hair. As in, yung, kahit yung maliliit na hibla, inaayos nila yan. So, sa akin, hindi naman gano'n ka-advance. Lang, tama lang, yung mawala lang, yung tamang lusaw lang ng mga ng mga, tawag dito? Mga, yan, yung mga nakakulot-kulot na yan. Okay? So, ano yung workflow ko doon? Actually, yung workflow ko sa skin is yun din yung sa hair. So, pansin nyo, di ba? Sabi ko kanina, sa skin, pwede yung workflow. Actually, pwede rin yun sa buhok. So, sir, paano yun? So, ganito rin yun. Duduplicate ko siya 3 beses. 1, 2, 3. Okay? So, separate ko din yung smooth, glow, texture. Sir Raymond. Wala nang i-edit, Sir Raymond. Okay na, mas madali. So, yan. So, dito, i-re-apply ko yung median. Ano ba yan? Reduce noise. Sorry. So, cancel. So, noise, median. Yan. So, 30. Actually, pwede ko naman i-select yung ng buo yung hair, pero pwede na siguro i-select sa buong, sa buong layer yan. Okay, so, next, activate yung second layer, Gaussian blur. Ito na pala, yan. Baby hair, sabi ni Sir Ken. Oh, yung mga baby hairs. Yun. And then, activate natin yung third layer. Pa-detect natin ulit yung contrast. Yan. And then, filter, other, and then high pass. Again, 4. Okay, nasira na. Okay. So, i-group ko siya ngayon. Control G. And then, gagawin ko, lalagyan ko muna ng mask. Inverted mask yung ilalim. So, ito. So, hold ko yung Alt, and then, click ko yung mask. Yan. Para mag-hide yung, tawag dito, yung smooth layer. Ano natin? Ayaw mahatak eh. Ayan, okay. Smooth layer. So, siyempre, sabi ko nga, pag black ang mask, gamitan ko siya ng white brush. So, brush. So, brushin ko muna yung hair. Oh, sorry. Hindi naka-hard na 0. Ayan. Okay. So, brush ko lang siya. So, sa ngayon, naka 100% pa yung layer. So, importante ma-select ko muna tong hair. Okay.
quick ano lang, quick select ng hair. Kasi kung pupuliduhin natin to, tapos tayo last G's. Okay. Siguro, pass na natin yung ilalim. Okay na to. Yan. Para sa ano lang naman, quick explanation ng hair workflow. Okay. So, na-select ko na siya. Ngayon, i-blend ko yung texture ng smoothness niya. So, baba natin yung konti. Yan. Let's say 70. And then, i-activate ko yung glow. Ito. So, instead na maglalagay na naman ako ng mask, uulitin ko na naman yung pagbabrush ko. Siyempre, kakain na naman ng oras yun. Idadrag ko na lang itong mask na to sa taas. Ikakopy ko na lang siya. So, paano gawin yun? So, hold ko lang yung Alt key or option sa Mac. Dadrag ko lang siya sa taas. So, ayun. Meron na siyang same mask kagaya sa ilalim. So, drag ko lang pababa. Opacity. Yan. Ano lang muna natin. Ilaruin muna natin yung blend nila. Yan. And then, activate yung details. And then, kokopyahin ko din yung mask kasi, ayun, lalong nag-sharpen lahat. Diba? So, kopyahin ko lang yung mask. Ang target naman natin dito yung hair. So, Alt. So, yun. So, balik sa hair. So, ngayon, masyadong OA yung glow. So, ngayon, sa glow na ako mag-a-adjust. Okay? And then, yung smooth, gusto ko medyo tumaas pa yung smoothness niya eh. Taas natin, ayan. Medyo OA na. Sige, lagay mo natin na 80. Feeling ko sa sharpen yon. Ayun, okay, ayan. So, be-blend natin to. Let's say natin 60. And then, balik tayo kay smoothness sa baba. Baba natin, slowly. So, let's say, somewhere in 40. Okay. Check natin kung okay. Kung nabawasan ba. So, yun. So, pansin nyo, ayan, mas smooth na siyang tingnan. Ayan, before and after yan. Okay? Ayan. Ngayon, yung iba, syempre, ginagamitan ko na yan ng Dodge and Burn para ma-enhance yung highlights. So, kung gusto niyo makita yung mga Dodge and Burn style, pwede niyo puntahan sa, marami naman actually sa YouTube ng Dodge and Burn technique. Ayan. So, dito, ayan, Dodge and Burn na lang yan. Ayan. Kung papansin nyo, doon sa mga ibang tawag dito, sa mga photos namin, lalo na yung mga bago ko upload sa workshop, ayan. Let's say, kagaya nito, yan, naka-Dodge and Burn yan. Yan. Okay. Halimbawa, okay na yung skin retouch. Color grading tayo. Ayan na, may bonus na kayo. Color grading. So, dito sa color grading, mula dun sa base color nung raw, ayan, nung photo. So, dito, pag hindi ako satisfied sa kulay, pwede kong i-recorrect yung kulay niya dito sa Photoshop mismo. Actually, yung Photoshop, meron siyang isang tools dyan. Hindi gaanong pinapansin eh, pero maganda siyang gamitin. So, ito siya, oh, photo filter. So, halimbawa, actually, maganda naman yung pagka-warm niya, napaka-classic. Pero, let's say, meron kasi mga mata na, sir, masyadong madilaw eh. Pwede bang malesen ng konti yung pagka-yellowish and reddish niya? Pwede. Instead na gagalo ka pa na use saturation, color balance, selective color, etc. Or gamit ka pa ng third-party filter, meron dyan madali. So, yun yung photo filter. So, ito. Click photo filter. Ayan. So, halimbawa, ano ba ang target color mo? Ano ba ang gusto mong bawasan? Sabi ko nga kanina, medyo may yellowish and reddish yung kulay. So, ano ba ang kalaban ng yellow and red? Usually, kalaban ni yellow is blue. Kalaban ni red is cyan. Pero sa photo natin, medyo lamang ang pagka-red. So, dito, pupunta ako sa cyan. So, track natin ako na tsura. So, pag-click ko na cyan, boom, ayun. Balance na agad siya. So, from before, after. Balance na agad yung skin. Diba? One click. So, hindi na kailangan medyo mag-readjust pa kung saan-saan. Yun lang.
So from yellow reddish tone, isang click lang ng photo filter sa ayan. Ayan, kinorek niya na para sa akin. Ayan. Sana yung nag-balance. Kung nakukulangan ka, itaas mo yung density. Pero sa akin, for me, ayan, maganda na yung itsura nung overall photo. Ayan. From reddish, from yellow, may yellow na reddish color, ayan. So, photo filter lang yan. So, kung gusto nyo ma-blue, punta kayo sa cooling filter. Ayan. Pero, hindi ko gusto yung pagka-blue eh. Ayan. So, for me kasi, lagi ko naman binabalance yung kulay. So, sayang. Ayan. Yun. Sana nakapulot kayo ng technique. Okay, baka may tanong kayo. Meron pa tayong ilang minuto. Sige. Question. Tanggap tayo ng question. Tingnan natin kung ano yung, kung masasagot natin. Basta hindi covered ng masterclass. Dito lang muna, yung mga basic question mo muna. Okay, question po. Kung meron kayong gusto itanong. Oo, sir. Gamit na gamit ko yung photo filter. Ginalaw mo din ba yung mata? Yes, sir. Ginalaw namin kanina na umpisa pa lang po. Sir Ken. Kompleto yan. Liquify, eyes, yan. Tsaka yung hair balancing. Tingnan nyo mag-o-open ako ng try natin mag-open ng hindi ang tawag dito? Check natin. Lumix. Teka, mag-open tayo ng ng photo na try nating i-balance. Shing. Edited ba to? Edited na to eh. Yung hindi pa edited. Para makita nyo yung effect ng tawag dito ng ano number to? Teka. Open tayo. Teka nga, nawala na. Sample ng Dutch and Burn. Kunti lang. Medyo iba kasi yung Dutch and Burn technique ko kasi, sir. Sorry, pero pang ano yun eh. Pang masterclass namin yun eh. So, pwede niyo naman tignan sa YouTube yung mga yung mga Dutch and Burn technique nila. Pero sa akin kasi, sir, medyo ino-open ko lang siya sa sa tawag dito, sa masterclass. Okay, so ito, ayan, madilim. Bright lang natin. Do medyo edited to. Ayan. So, tingnan nyo ay sorry. For me kasi medyo boring ang kulay niya eh. Maganda ako sa maganda, pero naboboringan ako sa kulay eh. Tingnan nyo punta ako sa photo filter Gusto ko medyo cool. I mean, hindi yung, yung cool tone. So, photo filter, punta ako sa cooling filter, 82. Oh, di ba ang ganda? Ang bagsik ng Ang bagsik niya mag-blend. Babala natin, 70. Okay na. From kanina, medyo boring yung kulay. Ayun na siya. Open tayo ng hindi, ito na lang pala. Tingnan natin yung pinaka niya. Ay, ang layo na nito eh. Kung iaando natin. Yan natin. Open tayo ng ito. Yung hindi outdoor to eh. Ano ba yung indoor? Si Lara. Ito ba? All Photoshop, sir, bali nag-ano lang. Sa Lightroom nag-ano lang ako na tawag dito, nag-organize ng file. Ayan, tingnan nyo to. Tingnan natin ayan, ko-correct ko lang ng minor correction. Dito pala ako mag-correct sa RAW. Ayan, kahit anong lens ang gamit ko, lagi kong kina-activate yung lens profile correction. Ayan, kahit naka 85 ako, 135,
ina-activate ko pa rin yan. Gusto ko pulido kasi yung ano eh. Kahit pa paano walang distortion. So, tingnan nyo ha. Adjust ko lang yung shadow and highlights ha. Okay. Yan. Quick retouch. Lagyan natin na ano agad. Photo filter. So, try natin cooling. So, yun o. Bumalance agad yung pagka-warm ng kuha ko. And then, cyan. Try natin cyan. Oh, di ba? Deep blue. Yan. Pangit deep blue. Nasa cooling filter yung ano niya. Yung magagandang setting niya. Ayan. So, before, after. Ayan. Balance niya. Ayan. So, ito rin yun. Ganito rin yun. So, before and after yan. Try natin itaas. From 25, gawin natin 40. Ang ganda rin pala ng 40, oh. O, diba? Forma rin ng 40. Kailan nawala yung pagkapula nung, ano, kasi nga, diba, sabi ko, cyan kalaban ng red yan. Nawala yung pagkapula ng red. So, balik natin yung red. So, paano yun? Burahin natin dito sa mask. Tingnan nyo, ha. Mag-stand out yung hair niyan. So, lagay natin 30% opacity ng brush. Balik natin yung kulay ng hair niya. 100 na nga natin. Yun. Diba? Ang ganda ng skin tone niya. Balance sa balance. Balik lang natin yung pagkapula ng ano, ng buhok. Yan. Nice, nice. Ayan. Diba? Practicing niyo yung photo filter niya. Actually, gamit na gamit yan. Lalo na sa mga ano, sa mga outdoor, kumakapit talaga yan. Hindi lang siya gaano nakikita diyan sa baba. Nandito siya sa ilalim. Sa body adjustment, sir, understood naman nila eh. Depende naman eh. Meron naman limit pa rin naman yan eh. May limit yung body adjustment. Pansin mo, kung i-replay mo tong video, makikita mo kung ano lang yung ginalaw ko sa katawan. Yung binolium ko lang yung hair, binaba ko ng konti yung balikat, yun. Tapos yung konting, hindi ko nagustuhan yung medyo pagkalukot ng damit sa balikat. Yung mga ganun lang naman. Pero kung medyo marami kang gagalawin na adjustment sa body, mas maganda ipaalam mo kay client. Para pag in-upload mo, hindi kayo magkagulatan. Baka mamaya paando sa'yo. Sa akin kasi, hindi ko na sinasabi kasi napaka-minor lang na adjustment. Minsan nga halos di pa napapansin. Gray card, hindi po. Hindi rin ako marunong gumamit ng gray card. Kaya wala akong gray card dito, sorry. Pati light meter, hindi ako marunong gumamit. Ano lang, kaya pansin nyo, medyo nag-highlights yung nose. Ano ko lang talaga, tinatansya ko lang po kung paano. Tsaka inisip ko kung gagamit ako ng gray card, nagsushoot kasi ako, usually ang white balance ko talaga is cloudy or Kelvin 6000. So kahit gumamit ako ng gray card siguro, baka mag-warm din ang lumabas eh. Meron kasi akong target color eh. Kaya baka hindi bagay sa akin yung gray card talaga. Meron pa ba akong shoot dito ng ano, cosplay? Meron yata eh. Wait. Tingnan natin. Desktop. Print. Ay, hindi. Dito. Wala na pala dito yung shoot ko ng ano. So, yun. May tanong pa kayo? Question. Ayan, actually, merge natin ha. Ito, share ko lang. Ayun ko, gumagamit din ba kayo nito? Kasi,
Ako, gumagamit na rin ako ng generative fill minsan eh. Kapag ka medyo naiinis na ako sa editing. Kunyari, ito. Try natin kung kaya niya. Minsan kasi sumasablay siya eh. Ayoko sa kanya eh. Kahit nakasubscribe ka na kay Photoshop, kala mo pulido na siya. Minsan sumasablay siya eh. Try natin ha. Yan. Tignan natin kung gaano siya kabagsik. Gaya na yung reels ko kanina, di ba? Nilagay ko fix hair. Putik nilagyan ng suklay. Diba? Ako na daw mag-ayos. So, try natin to. Okay. So, this time, hindi natin gagamitin yung fix hair prompt. So, lagay natin delete and fill. Yun lang. Delete and fill. Madali lang. Delete and fill. Selection. Kailangan kasi sasabihin mo sa kanya ng ano eh, ng detalyado eh. So, generate. Tingnan natin kung ano gagawin niya. Thank you, Sir Richard. Hindi po hindi po FS ang ginamit namin eh. Pwede niyo po siyang i-replay after nung live, after ma-upload. So, ayun. Okay. Ayan. Medyo, hindi ko lang gusto yung result. Di ba? Kailangan i-specific mo sa kanya yung command. Ayan. Though hindi ko gusto yung result. Siguro sa selection ko lang may problema. Ayan. Pero okay to kasi, bawa, napili ko yung pinakauna. Ayan. Pangalawa, pwede ko naman, ayan, di ba? Balik ng konti. Ayan. Or, basta, ayun, hindi ko gusto yung result niya. Ayan kanina, ayan. Sinira pa niya yung texture ng background. Yan. So, may question pa kayo? Question. So, frame natin. Sige. Dagdag na natin to. Simple technique lang naman to eh. So, crop natin, kunwari. Kasi pansin nyo, di ba, ma-oval frame. So, ito lang yon. Nagimitan ko lang siya ng elliptical marquee tool. Ayan o. So, bilugan ko lang siya. And then, isi-center ko lang. Yung pinaka-center yung mukha. Okay, yan. And then, duplicate. Ayan, makaseparate na siya. Tapos dito, hindi na ako lalayo. Siya na rin yung background. Tingnan niyo kung gagawin ko ah. So ito, naka-separate na yung oval frame. Ito rin ang gagamitin kong background. So duplicate ko siya. Okay. So pansin niyo sa ibabaw, explain ko lang ah. Ito, malinis, di ba? So wala akong problema diyan. Pag pansin niyo, pakita ko lang ah. Kunwari ito, darken ko muna. So okay sa taas eh, di ba? Ito. Tinuturo ko sa monitor para naman nakikita nyo. So, ito. So, kailangan itong taas na to, meron din sa baba, ganyan din kalinis. So, yun yung purpose kung bakit ko siya dinuplicate. So, ito. So, work tayo sa baba. So, dito, sa duplicated layer, i-invert ko yan. So, Control-T, transform, right-click, flip vertical. Okay. So, pumunta sa baba yung clean area. Ito. Ng texture. Pero pag din-activate ko to, meron na tayo sa taas na clean area. Yan, so activate natin. Sir, may lumitaw yung palda sa taas. So, syempre, buburahin natin yan. So, lalagyan natin ng mask. Pero, instead na brush ang gagamitin ko, yan, instead of normal brush, gagamit ako ng gradient. Yan. So, black gradient, linear, and then, be sure na black. Ayan. Sir, bakit gradient? Okay. Gradual kasi yung erasing niyan. Ayan o. Sa inyo, ayan o. Diba? Gradual siya. Okay. So, after ko ma-clear, ma-merge ko siya. Command E or Control E. And then, punta ko sa background layer, ida-darken ko lang siya. Para mag-pop up yung photo sa taas. Ayan. Yun. Yun lang. Yes, sir po. Meron po. Ginalaw ko yung shadow in highlights. Konti. Kasi, pag nagsushoot ako, under talaga ng konti eh.
Tsaka ano po, yung lens correction, ginagalaw ko siya. Lagi ko chine-check. So, ayan na yung final, ano natin. Photo natin. Yan, ready to print na yan pag ganyan. So, ayan ha, pansin nyo, basic workflow pa lang yan. What more pa sa ano? What more pa sa, actually sa, ano, sa masterclass. So, ano pa lang to, nasa 30% pa lang to ng flow. Actually, ito lang din naman yung dinemo ko nung Learn to Light, except do sa frame. Binonus ko lang itong pag, effect lang naman kasi ito, effects lang. Hindi naman lahat gustong mag-oval frame. So, ayan. Pinaka-base lang. So, ayan. Ayan. Sana nakadagdag sa workflow nyo. Yung workflow ko. Sana magamit nyo rin. Lalo na yung photo filter. Okay. May question pa po? Ayan. So, doon sa mga hindi nakapanood, di nakatapos ng video, huwag kayong mag-worry. Hindi ko naman siya tatanggalin dyan sa, sa wall ko. So, nandyan lang siya. Pwede nyong i-share or i-rewatch. Siguro, hindi nyo lang madadownload. Pag dinownload nyo, baka mamaya mag-low quality. So, panoorin nyo na lang siguro dyan sa wall. Thank you po. Sa mga hindi umabot kanina sa umpisa, nako, sayang i-replay nyo. Ang dami naming technique nung sa umpisa. Okay. Yun. Thank you, Sir Rudolph. Sir Joe, thank you. Yan. Kumusta dyan sa Taiwan? Yan, Sir She. Yan. Sir JP. Yan. Kumusta sa Kaohsiung? Okay, so siguro kung wala na kayong question, so end na tayo. Yan, para mapanood nyo na din, para ma-rewind nyo na din. So, ayan. Okay. So, thank you sa pag-standby, sa panonood. Ayan. So, sana maka-attend kayo sa isa sa mga namin, sa mga hands-on class namin, para mas matutunan yung full workflow. Yan. Thank you sa inyo lahat. Maraming salamat po.